At tayo nagbabalik para i-set up ang Bobot Scalper Pro. Sa mga meron ng copy nito, ito na yung setup. Sa mga wala pa, panoorin nyo na lang at probably yung iba alam na nila kung paano i-set up ito. Pero kagaya ng sabi ko, hindi tayo basta-basta tumatanggap ng mga bumibili nito dahil hindi siya para sa mga wala pang alam sa Forex. Ngayon, kung gusto ninyong aralin to, panoorin ninyo tong video na to. Tapos yung mga mahirap kasi, baka malugi kayo, no? Actually, kahit yung may alam, pagka nagkamali lang ng setup, is pwedeng matalo. So, itong mga setup na gagawin natin, yun yung pinaka masasuggest din namin, no? Para mas mataas yung chance natin na manalo using this EA. Okay, hindi ito nakakayaman. Disclaimer lang, hindi porke meron ka nito is papaldo ka na. Dadagdagan lang talaga niya yung chance mo. No, lalong-lalo na kung tamad ka ng mag-TA, tamad ka ng magbasa ng chart at saka tamad kang mag-abang ng mga entries, no. Meron tong sariling technical analysis, mga tol, na proven naman ilang years na ginagamit ng iba tong technical na to, pero hindi 100% success rate. Meron pa rin talagang walang perfect na EA, mga tol. Meron at merong natatalo, lalo na yung gold ngayon, anlikot. So itong mga papakita namin sa inyo na setup na to, ito yung nakikita namin na best setup base sa mga nakaraang backtest natin with real ticks, no? 100% real ticks, good as the market na yon. Hindi siya basta hula-hula lang, no? Siya yung parang pinakabasihan natin bakit ganito yung resulta ng EA na to. Okay, wag niyo na lang pansinin tong mga pinagsusulat ng AI na to. Okay, so start na natin, mga tol. At start tayo by downloading MetaTrader 5. Ayan, pagka na-download na ninyo yan at na-install na ninyo, ang unang lalabas is ganito yung itsura. Ayan siya, no? Pagka hindi ninyo nakikita tong mga to, nandito lang yan sa halimbawa, yan, ganyan yung lumitaw sa inyo. Blanco, anong gagawin ko dito? Nakakatakot naman. Okay? So punta ka lang sa sa view, tapos lagay mo yung una mong ilalagay is yung market watch para litaw yung mga natin, no, mga pairs. Ikalawa is yung navigator para kung saan natin i-access yung bot at saka yung account natin. Ngayon, meron ding data window. Kayo na lang. Ito lang sa ngayon yung kailangan natin. Ngayon, pagka naipadala na sa inyo si Bobot Scalper, naipadala na sa email or sa kung anumang platform ipapadala sa inyo, ito yung gagawin ninyo. Punta lang kayo dito sa Open Data folder. First pala, puntahan ninyo yung folder kung saan ninyo sinave. Kunwari, nandito siya, sinave ninyo dito. Ayan siya. No, yan, probably kasama yung mga documents na isa-send namin. So, hindi siya pwedeng basta-basta idadrag na ganon. Ang gagawin mo is copy mo lang. Copy. Saan yung copy? Ito, copy. Then, pwedeng cut, pero copy mo na lang siguro. Na-copy mo na, no? Copy. Yan. Ngayon, punta ka dito sa file at may makikita kang Open Data folder. Pagbukas mo yan, pag pindot mo yan, dapat may bubukas na ganito. Okay. So, next mong gagawin is punta ka dito sa MQL5. Tapos, punta ka dito sa Experts. Ito. Paste mo lang dito sa labas. Ayan, sa labas. Paste mo, right-click or Control-V. Paste, ayan. Paste natin. Ayun. So, nandito na siya, no? Lilitaw na siya dito niyan. Lilitaw na siya dito sa Experts mo. Dito sa side na to. Ngayon, syempre, paano yung chart? Ba't wala akong nakikitang chart? Syempre, kung wala ka pang account na nakalagay sa MetaTrader 5, kailangan mong maglagay dito. Kunwari, wala tong mga to, hindi mo nakikita. Ganyan lang yung lumilitaw. Click mo lang to, right click, tapos mayroon siyang open an account. Right click mo tong accounts na to. Kung wala ka pa, open an account. Syempre, wala rin tong mga to eh. Kasi ako, kaya nandito tong mga to is dahil meron akong account sa mga yan, tapos binuksan ko lang at tinest natin. Syempre, kailangan natin i-test yung bot natin sa iba't ibang mga broker. Okay? So, kunwari, wala, no? Type mo lang dito, tapos find your company. Okay, kunwari, FBS. Wala naman dito, no? BS.
try mo dyan. Nasa ayun, no? Lumitaw, no? Click mo lang. Pero syempre hindi ko i-click yan. Ang i-click ko is yung XM kunwari. Next ko lang to, no? Kunwari, yun yung company mo. Any company dyan pwede. Next mo lang. So pagka na next mo na yan, ayan, not responding ang bagal, no? Yun. So open a real account for live. Hindi ito kasi meron ka nang account sa ibang server. At ang pinili natin kanina is XM. Click mo to, yung connect with existing trade account. Ilalagay mo yung login mo dito which is nasa back office mo yan. Nasa trading ano mo yan, trading broker mo yan, no? Nasa broker mo yan. Tapos yung password mo ilalagay mo lang. At yung server, wag kang manghuhula dito kasi meron yung account, meron siyang dedicated server. Okay, pili ka lang dyan. Kung ano man yan, kunwari Vantage, may makikita ka dyan. Iba-iba yan eh. May mga MT5 server 8, 12, 14, kung gano'n, no? Tapos next, finish mo lang. Yan, pagka-click mo ng finish, kasi ako, wala naman akong nilalagay. Meron na akong nakalagay dito eh. Finish, okay na yon. Pagka na-finish mo, nandito na yan sa account. Magko-connect na yan. Kunwari, ito sa akin, no? Magko-connect na yan. Ngayon, kung hindi nagko-connect, double-click mo lang. Ito, double-click mo lang yung nandito. Connect mo lang, okay mo lang. Kagaya nito sa akin, tapos naka-save password. Okay ko na ngayon. So, since naka-connect na siya, no? Ang gagawin ko is, hahanapin ko yung Kapampangan, no? Hahanapin natin yung symbol ng gold. Kunwari, sa XM kasi gold yan eh. Gold. Sa ibang broker is XAU USD. Type mo lang, XAU USD. Tapos, kunwari, ito, napili mo na. Nakita mo. Yun, ilagay mo lang. I-drag mo lang dito sa ating chart. Kunwari ito, si gold. Ito yung gagamitin natin, no? I-drag lang natin yan dito. At ayun, lumitaw na yung chart natin at pwede mong i-alter to kung anong gusto mong mga kandila, kung ano yung itsura. Tsaka na natin pag-uusapan yan. Okay, yung mahalaga dito is ma-run natin yung ating EA. So ayan na siya, no? Ngayon, punta ka dito sa experts, 'di ba? Na-paste mo na kanina. Punta ka sa experts at hanapin mo lang yung hanapin mo lang yung pinaste mo kanina. Saan yung experts? Market. Wag sa market, dito sa expert advisors lang. Okay, refresh mo lang pagka hindi lumilitaw. Ayun, refresh. Ayun siya, 'di ba? So, ang gagawin mo is pwede mong right-click ito, attach to chart, or pwede mo siyang i-drag. Ayan, pwede mo siyang i-drag, cancel muna natin. Pwede mo siyang i-attach. No, since yung gagamitin natin is M5, pwede mong ilagay dyan. M5, tapos right-click, attach. Pwedeng nasa M1 ka lang din dito or M5. Nasa iyo, pero ang mahalaga yung setup dito. Ngayon may makikita kang dito kasi, may makikita kang common. Sa common, kailangan i-click mo yung allow algo trading. Naka-select dapat yan. Or meron pang isa dito sa iba, no? Sa ibang PC, merong isa dyan. Click mo lang din. Click mo yon, tapos ayun na, pagka na-click mo yung isa dito tsaka tong algo trading, punta ka sa input. So pag nasa input ka na, ang gagawin mo is isi-set up mo to. Ngayon i-explain ko kung ano tong mga to, no? Pwede ba natin lagyan to? Hindi rin pala lumalaki yung So itong una, yung TP in account currency, yan yung target na TP mo. Which is ako, tina-target ko dito is 60. 60 kasi pagka masyadong malayo, minsan di na talaga tatamaan yan, no? Tapos, itong initial SL mo, yan yung initially na magiging SL niya. Ako kasi kaya ginagawa kong 50, madalas kasi tinatamaan pagka masyadong malapit. Alam nyo naman yung galaw ni gold ngayon. No, pumipitik yan. No, kaya lang kasi ang risk dito, pagka tinamaan ka dito, masakit. 50. Unlike pagka nilagay mo na 5 lang, $5 lang. Pero yun naman kasi pagka $5 lang, mabilis lang talagang tamaan. Malaki yung chance na tatamaan talaga yan. Ngayon, volume per order, ito naman yung lot. Pagka tumataas tong 0.01 na to, itong lot na to, mas mabilis tamaan. Pero I suggest, pagka nag-i-start tayo dun sa 100 or 150 na capital, 0.01 lang. Yung trailing na
natin kung saan siya magi-start. Ito, iset ninyo yan kung magkano yung gusto ninyong mag-start siya na mag-trail. So kunwari 7, no? Pagka na-hit na niya yung 7, yung kunwari tumatama sa TP ninyo, positive 7 tayo. Pagka na-hit na niya yung 7 na yan, magi-start na siyang mag-trail. Saan siya magte-trail ngayon? Sa 50%, ito na, yung pangalawa. Itong kasunod niya, yung 50% ng 7, ano yun? 3.5. Mas maganda siguro, mas liitan natin yan. 20% ng 7. Dun yung ano niya, trail niya. Paano pagka naging 8? Tataas din yung trail niya. Tumataas din. Pataas ng pataas yung percentage ng 8. Tapos, paano kung naging 10? Ganun siya. So, dito sa 60, kung yun yung tinatarget mo, tapos, nakarating na dito, no, sa 7, no? Pagdating niyang around 50, yung trail mo, kung 20%, so 50 times 20%, nasa $10. Tama ba? $10. $10 na yung sure ball na ano sa'yo. Kahit ma-SL ka, meron kang $10. Okay? Siyempre, nangyayari lang yun pagka positive tayo. Pero pagka pababa, walang mangyayaring ganun. No? Either ma-SL ka or babalik siya. MACD time frame. Dito ako ngayon. Kasi sa 1 minute, ang daming mga fake. Nape-fake yung ano natin. Kahit naman sino minsan nape-fake. Kahit meron meron tayong confirmations, nape-fake pa rin. Ngayon nasa inyo kung gusto ninyong mabilis, pagka cross niya, no, pagka ginawa niya yung signal, hindi na siya maghihintay ng dalawang candles. Minsan kasi yung unang candle pa lang sobrang taas na, tapos yung pangalawa pa sobrang taas na. Kung gusto niyo makuha yon, ilagay niyo dito sa false. Nasa inyo to, ito personal preferences. Kung gusto niyo mahabol yung dalawang candles, no, gagawin niya yan. Pero pagka naka-false kasi to, as soon as na-detect niya yung signal, papasukin na niya. Di na siya magko-confirm, no. For safer, true. For more money, na gusto ninyong mahabol, dito tayo sa false, no? Kaya lang, mas risky nga lang to. Ngayon, ako, buy, yan yung laging naka-enable ko. Laging naka-disable yung yung sell. Ito, sell is disabled lagi yan. Bakit? Ako kasi, buy lang ako ng buy hanggang 5,000. Although, talagang nakakatakot yung pagbagsak, no? Pagbagsak ng gold. Kaya kayo, kung takot kayo sa sell, sa pagbagsak ng gold, i-on niyo to. Pero ako, ito kasi yung sa akin, no? Yan, sa akin lang naman yon. Slippage, wag na ninyong galawin. Tapos itong magic number, wag na ninyong galawin. Maximum equity drawdown percent. Ito naman yung kahit hindi nahihit yung SL, pagka umabot na ng 50% ng equity ninyo yung natatalo, yung drawdown ninyo. Kunwari, yung yung equity ninyo is 150. Tapos, dahil sa drawdown is naging 75 na lang, isasara niya lahat ng mga orders para safe pa rin yung kung ano man yung isaset mo dito na matitira. Okay, ito yan. Nangyayari kasi yan kahit yung iba kasi iniiba nila yung lot size, no? Tapos iniiba rin nila yung nandito, yung maximum equity per slot. Okay, ngayon explain ko yung maximum equity per slot. Explain ko lang to. Itong maximum equity per slot na to ay dapat mas mas mababa sa equity ninyo. Pagka mas mataas ito sa equity ninyo, 100% hindi magti-trigger ng orders si EA natin. So dapat kunwari 150 yung ninyo, yung equity ninyo, dapat nasa 100 lang to or less than 150. Minsan kasi pagka ginawa mong saktong 150 yan, tapos nag-trigger siya, no? Tapos natalo yung tin-trigger niyang iyon, wala na, hindi na siya magpe-place ng order kasi nabawasan na yung equity mo. Hindi na siya 150. So ako, ang gagawin ko dito, kung 150, nasa 100 lang yan. No? Kahit matalo ka pa ng isang 50, pwede pa siya. So pag natalo ka siguro ng 50, babaan mo pa, no? 90. Walang sumuko. Magiging 0 din yan. Hindi, biro lang. Okay, 90. Gawin mong ganon. Pero sa ngayon, since 150 yung ginagawa nating sample, 100 yan. Ito, unused cap for compatibility. False lang to. Wag na ninyong pansinin. Ngayon, ito yung bago sa EA natin, sa bot natin. Ito, mag-i-stop yung EA pag nag-set ka ng target dyan. Ito is, dollars yan. Kunwari, yung target mo,
ay $50 lang ngayong araw na to. Ilagay mo dyan, pagka na-hit na niya yung $50, yung mga na-closed pagka na-hit na niya yung $50, mag-i-stop na si EA. No? Wala na, hindi na siya magte-trade ngayong araw na to. Kinabukasan, magre-reset yan. Magre-reset, 50 na naman yung tatargetin niya. Iwas greed dito mga tol. Iwas greed. Para hindi tayo maging greedy. Okay, so ako isa-set ko, pagka gusto ninyong naka-disable yan, ilagay nyo lang is 0. Ayan, 0, unli yan. Unli talo, unli panalo. Okay? So yun lang yung ating setup. Pagka may question kayo, tanong lang kayo sa akin sa page. Nandyan naman kami. Pagka hindi kami sumasagot, malamang ay nagko-code, no? Okay? So nasa inyo kung ito na yung gagamitin ninyo or yung old version na mano-mano yung mga trailing niya. Ito percentage na to mga tol. Percentage na to, mas madali siya. Up to 95% lang syempre. Yung 5% ibigay na natin dito sa TP. Para mag-run yung bot natin, may makikita kayong dito, algo trading, no? Kahit inallow mo yan dun sa setup. Pagka nakasara to, pagka naka-red, nakikita ninyo to, no? Naka-stop. Pagka naka-red yan, hindi yan gagana. Kailangan ninyong i-click to at lumitaw yung play. Ayan, gumagana na siya ngayon. Tapos, makikita ninyo na successful naman yung pag-run nito pag pumunta kayo dito sa view. Tapos, click nyo yung toolbox at dito sa journal, makikita ninyo na yon loaded successfully. Pagka hindi license yung account ninyo, makikita ninyo dito is not sabi niya not authorized. And makikita nyo rin sa expert, lilitaw dito is Bobot Scalper initialized and activated, waiting for signal. Naghihintay lang siya ng signal mga tol. Okay, so thank you and God bless.